Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Bakit may ilang hapon na napapabayaan ng bahay at parang wala nang pakialam? Pag-uusapan natin ang isang sensitibo pero totoo na issue sa Japan. Ang mga taong tila napapabayaan na ang sarili at ang kanilang bahay na para bang wala na silang interes o pakiramdam sa paligid nila. Karaniwan, kapag sinabing Japan, ang unang pumapasok sa isip natin ay kalinisan, disiplina at kaayusan. Makikita natin ito sa kalsada, sa tren, sa opisina at sa pampublikong lugar. Pero may isang realidad na hindi palaging nakikita ng iba, ang nangyayari sa loob ng kanilang mga tahanan. May mga bahay na makalat, marumi, puno ng gamit o basura. At may mga taong alam nilang may problema, pero wala na silang lakas, gana o pakialam para ayusin ito. Ang tanong, ano ang tawag sa ganitong kalagayan at bakit ito nangyayari? Unang konsepto, apathy o mukiryoku. Sa Japan, may salitang mukiryoku na ang ibig sabihin ay kawalan ng gana o motivation. Ito ang estado kung saan ang isang tao ay hindi na excited sa kahit na anong bagay. Wala ang interes kahit sa sariling kapakanan. At kahit alam niyang marumi ang bahay, parang wala na siyang maramdaman para kumilos. Hindi ito katamaran. Ito ay mental at emotional exhaustion. Isipin mo, araw-araw kung nagtatrabaho, may pressure, may responsibilidad, pero wala kang mapagsabihan ng problema. Hanggang sa isang araw, parang napagod na ang isip at puso mo. Burnout syndrome, tahimik na pagkapagod. Isa pang malaking dahilan ay ang burnout syndrome sa Japan. Normal kasi ang mahabang oras ng trabaho, overtime, mataas na expectations, at kultura ng tiisin mo lang. Sa umpisa, kaya pa. Pero kapag tumagal, unti-unting nawawala ang sigla ng isang tao. Pag-uwi ng bahay, imbis na maglinis o mag-ayos, ang naiisip na lang ay humiga, manahimik at matulog. Hanggang sa mapabayaan na ang bahay. Hindi dahil ayaw, kundi dahil wala nang lakas. Hikikomori, pag-iwas sa mundo. Mayroon ding tinatawag na hikikomori. Ito ay mga taong matagal na hindi lumalabas ng bahay, iwas sa tao at lipunan, at nabubuhay sa loob ng sariling mundo. Kapag ang isang tao ay isolated, madalas nawawala ang sense of time at routine. Hindi na napapansin kung marumi na ang paligid. Dahil ang isip ay abala sa sariling bigat ng emosyon. Gomi Yashiki, bahay na puno ng basura. May isang termino sa Japan na tinatawag na Gomi Yashiki, na literal na ang ibig sabihin ay bahay na puno ng basura. Hindi lahat ng ganito ay dugyot. Kadalasan, may emotional attachment sa gamit, ayaw magbitaw, o takot magdesisyon. Sa iba, ang bawat gamit ay may alaala. At kapag sabay-sabay ang stress, lungkot, at pagod, mas madaling mag-ipon kaysa mag-ayos. Bakit madalas itinatago ito ng mga Hapon? Sa kultura ng Japan, mahalaga ang gaman, ang kakayahang magtiis at huwag magreklamo. Hindi uso
ang maglabas ng emosyon, umiyak sa harap ng iba, at humingi ng tulong na agad. Kaya sa labas, mukhang maayos, pero sa loob ng bahay, doon lumalabas ang tunay na pagod. Isang mahalagang paalala, hindi lahat ng hapon ay ganito, at hindi rin ito dapat gawing biro o panghusga. Ang isang makalat na bahay ay maaaring tahimik na sigaw ng tulong, senyales ng depresyon o pagkapagod na hindi na kayang ipaliwanag ng salita. Sa konklusyon, ang pagiging walang pakialam sa bahay ay hindi ugali. Ito ay kalagayan. Maaring ito ay apathy, burnout, hikikomori, o matinding emotional stress. Mas mahalagang unawain kaysa husgahan. Dahil minsan, ang pinakatahimik na tao ang may pinakamabigat na dinadala. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.